Isang araw alas 7 ng umaga may isang lalaki ang tumatakbo sa ulan para tapusin ang 10 kilometrong ehersisyo. 12 naman ng tanghali siya ay nagsasanay ng kendo. Habang alas 5 naman ng hapon siya ay nagpapalaki ng katawan. Ginawa niya ito ng paulit-ulit sa loob ng 14 days. At bigla na lang siyang nag-resign sa kanyang trabaho. Ang iba ay nagtataka kung bakit niya ginawa yun. Iniisip pa ng mga kakilala niyang nababaliw na siya. Iniisip niya naman na sana nababaliw na lang siya. Dahil sa sistem na lumitaw sa kanyang harapan, sinasabing magbubukas na ang pintuan ng katapusan sa loob ng 5 segundo. 15 days na ang nakalipas, ang lahat ng tao ay nagsimulang makatanggap ng emergency alert na mga mensahe. Hanggang sa meron isang streamer na pasikat dahil nakakita daw ng halimaw. Imbes tumakbo, lumapit pa ang tongaw. Ang mga nanonood sa kanya ay hindi naniniwala. Hanggang sa biglang sumugod na lang ito sa kanya at pinatay siya. Sa lakas ng pagsigaw ng streamer, halos mabingi ang ating bida. Ngunit hindi pa din siya naniniwala sa stream na yon. Siya si Lee Hoyong, ang ating bida, isang 29 years old. Dahil sa marami na daw lumilitaw na halimaw, ang gobyerno ay nag-set up na ng mga traps kung saan-saan. Habang naglalakad siya papuntang trabaho, siya ay medyo nagulat. Dahil merong isang halimaw ang natrap, imbes na matakot siya ay masaya pang nag-leave notes sa messenger. Ang goblin ay nagpapakyut sa kanya. Nagtataka si Lee Hoyong dahil hindi niya mapigilang maawa sa halimaw. Ngunit sa cute ng mga mata nito, tinulungan ito ni Lee Hoyong makaalis sa trap. Pinakita ng halimaw ang litrato niya kasama ang kanyang mga magulang. Ito ay naiyak at nagpasalamat kay Lee Hoyong. Siya ay nagulat dahil may binigay na regalo ang halimaw kay Lee Hoyong. Ito ay isang goblin pill at may makukuha siya sa oras na nilunok niya ito. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi niya pwedeng malaman ang kanyang makukuha sa goblin pill. Simula nang matanggap niya ang regalo, nagkaroon na din siya ng misteryosong hologram sa harapan niya. Siya ay walang balak lunukin ang Jolen dahil hindi niya alam kung anong makukuha niya mula rito. Mula sa balita naman sa telebisyon ay sinasabing may mga kakaibang gusali ang lumilitaw sa iba't ibang mundo. Ang mga pinadalang mga sundalo sa nasabing gusali ay sinabing hindi na bumalik sa tagal na oras ang lumipas. Ang mga halimaw at mga hindi kilalang mga gusali ay lumilitaw kung saan-saan sa mundo. Iniisip ni Lee Hoyong na mukhang meron ng apokalipse ang nangyayari sa mundo. Nagtataka si Lee Hoyong kung bakit nagkakalamat ang kanyang bulletproof na salamin. Hindi nagtagal nagkaroon ng pagsabog malapit sa kanyang apartment. Siya ay nagulat kung ano ang nangyayari. Ang mga tao ay nagsimula ng magsipagtakbuhan dahil sa pagsabog. Mula sa pagsabog, biglang nagkaroon ng napakalaking gusali na napakataas. Pinagmamasdan ni Lee Hoyong ang napakataas na gusali. Habang sa telebisyon naman ay sinasabing may gusali na ding lumitaw sa Korea. Si Hoyong ay desperado na malaman kung ano nagagawa ng goblin pill. Kaya naman kahit hindi niya alam ang mangyayari sa kanya, ito naman na daw ang katapusan ng mundo, kaya ayos lang kung ikamatay niya ito. Matapos niya lunukin ito, nagliwanag ang kanyang katawan at pati na din ang kanyang mga mata. Nakakuha siya ng Sage Status Window sa goblin pill na binigay ng goblin. Ang Sage Status Window ay isang guide kung saan ipapakita nito kung ano ang dapat gawin ni Lee Hoyong para makasurvive sa kanyang sitwasyon. Gamit ang mga puzzle na liwanag, nabubuo ang isang libro. Nang mabuo na ito, sinalo naman ito ni Lee Hoyong. Nagtataka siya kung anong gagawin niya sa libro. Inumpisahan niya na itong buklatin. Ngunit nag-umpisa lang itong lumiit ng lumiit at napunta sa kanyang screen system. Ito ay naging isang guide sa para malagpasan ang panganib na kakaharapin niya. Sinasabi dito na may 15 days pa siya para palakasin ang kanyang sarili. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan. Habang nasa gym siya, natapos na ang oras sa libro. Kasabay nun napunta naman siya sa kakaibang lugar na hindi siya pamilyar. Hindi niya inakalang sa ganon na lugar siya ipupunta ng pintuan ng katapusan. Napalingon siya sa likod niya at nakakita ng espada. Sinabi ng sistem na mag-uumpisa na ang laro. Ito pala ay isang tutorial kung saan makikita kung gaano kakalakas. Base sa kanyang data analysis, siya ay naging combat swordsman. Nagulat naman siya sa naging class niya. Binuksan niya ang kanyang status para makita niya ang mga detalye ng kanyang kakayahan. Dahil nag-uumpisa pa lang siya, mababa pa lang ang kanyang mga stats. Si Lee Hoyong ay handa na ipakita ang pagsasanay niya ng kendo at lakas niya sa kanyang naging exercise. Tuwang-tuwa siya sa class na nakuha niya. May biglang lumabas sa system niya na kailangan niya tapusin ang isa sa dalawang objectives. Ang isa ay makasurvive sa gubat ng 60 minutes. Ang pangalawa naman ay hanapin ang exit at tumaka sa lugar. Iniisip ni Lee Hoyong na madali lang ang misyon dahil isa lamang itong tutorial. Dahil sa kanyang cheat na guide, tinuruan siya nitong piliin ang 60 minutes na tutorial kesa hanapin ang exit palabas. Napagtanto ni Hoyong na pina-exercise siya ng guide dahil alam nitong ito ang haharapin niya. Ang tutorial ay nag-umpisa na.
Nag-umpisa na din lumabas ang kalaban. Nagtataka si Huyong sa kalabang lumabas. Dahil para sa kanya napaka-cute nito. Ngunit ilang saglit lang lumabas na ang nakakatakot nitong itsura. Ito ay tumalon na at sumugod kay Lee Huyong. Ngunit dahil nakapag-practice siya ng kaunting kendo, nagamit niya ito para hiwain ang kalaban sa dalawa. Napatay niya ang isang one-horned raccoon ng mabilis at nakakuha ng experience mula rito. Sinabi ni Huyong na napakahina ang kalaban. Naisip niya din na dahil siguro ito ay isang tutorial lang. Ang basic swordsmanship na ginamit niyang pag-atake ay may -2 MP. Siya ay may 10 MP lang kaya naman kailangan niya daw magtipid. Siya ay nagpatuloy sa kanyang tutorial at nakatapos ng 4 pang mga kalaban. Siya ay nag-level up na dahil sa sapat na ang kanyang experience na nakuha. Nag-recovered na rin ang HP at MP niya. At nagkaroon ng 2 points na pwede niyang ilagay sa kanyang stats. Masaya siya dahil sa kanyang pag-level up. Ngunit napalitan agad ito ng kalungkutan. May nangyayaring kakaiba sa kanyang system. At in-adjust ang kanyang level balik sa level 1. Dahil sa kanyang Sage Status Window Guide na kapangyarihan. Magle-level siya ng mas mabagal kumpara sa ibang player. Kaya naman kinagulat niya ang balitang ito. Nagagalit siya dahil kinuha sa kanya ang pinaghirapan niyang level. Iniisip niya din kung makakapag-level up pa ba siya. Muli niyang tinignan ang kanyang stats. Kinagulat niya ang kanyang nakita. Siya ay nagtataka sa kanyang stats. Dahil nanatili pa din sa kanya ang kanyang points. Iniisip niyang hindi pa hirap sa kanya ang binigay na pagpapalevel up ng mabagal. Iniisip niyang ito ay isang pagkakamali ng sistem na magiging pakinapakinabang sa kanya. Ilang saglit pa siya ay nakikipaglaban na naman sa mga rakon. Gamit ang kanyang espada, madali niyang natatalo ang mga rakon. Siya ay madaling nakakapag-level up dahil lagi siyang napupunta sa level 1. Ngunit kahit bumabalik siya sa level 1 nananatiling masaya si Lee Huyong. Masaya siya dahil kahit bumalik siya ng level 1 nananatili pa rin ang kanyang points. Sinabi niya ding mas madali niya mapapataas ang kanyang stats kung mas madali siya makakakuha ng points. Dahil lagi siyang napupunta sa level 1 madali lang sa kanyang makapag-level up at makakuha ng points. Nag-iisip na siyang gamitin ang kanyang points para pataasin ang kanyang stats. Siya ay may 4 na pagpipilian para palakasin. Stamina, Strength, Sensitivity, at Agility. Naiisip niyang maganda sa combat swordsman ang pataasin ang strength at agility para magkaroon ng malakas na pag-atake at magkaroon ng bilis para makaiwas at sumugod ng mabilis. Ngunit sa sitwasyon niya ngayon, pinili niyang pataasin ang kanyang sensitivity. Matapos niya mapataas ang sensitivity niya nagpatuloy na naman siya sa pagtapos ng mga rakon. Kahit anong gawin niya, kaya niya ma-one hit ang mga rakon. Sinabi ng guide niya na gamitin niya ng mabuti ang 60 minutes para pumatay ng maraming monsters. Kaya naman sinunod niya ito at ang pinatay ang lahat na mahanap niyang rakon. Dahil nag-focus siyang pataasin ang kanyang sensitivity madali lang sa kanyang masense at mahanap ang mga rakon. Si Lee Huyong ay nakaramdam ng kakaiba. Dahil naubos niya ang lahat ng monsters sa paligid. Nag-activate ang isang hidden quest. Ito ay naglabas ng isang napakalaking rakon sa likod ni Huyong. Ito ay isang level 2 one-horned alpha na galit. Ang napakalaking muscles na hita nito ay nakahanda na para umatake. Ginamit niya ito para tumalon at sumugod kay Huyong. Si Huyong naman ay nakaiwas sa rakon at gumulong sa isang gilid. Sa bilis ng halimaw nagulat siya at kinumpara pa niya ito sa isang rhino. Iniisip niyang ring isa itong boss level. Pasugod na muli ang halimaw sa kanya si Huyong ay pinapakalma ang kanyang sarili. Ang halimaw ay tumalon muli at ulitin ang pag-atake kanina. Ngunit si Huyong ay nahulaan na ang ganong taktika ng halimaw. Kaya naman nagawa niya itong mahiwa. Sa hindi inaasahan nagawa niya din itong ma-one hit. Dahil kahit level 1 siya 6 na beses naman na siyang nag-level up. Tapos niya natapusin ang tutorial. Pakiramdam ni Huyong napakatagal ng 1 oras niya dahil sa dami ng nangyari. Siya ay pagod na pagod. At biglang nagulat. Dahil bigla siyang nalipat sa ibang lugar kung saan napakaraming tao. Kaya naman nagtataka siya kung paano siya nailipat. Mula sa isang speaker. Kinongrats sila sa pagtapos ng tutorial na kanilang ginawa. Sila ay nasa lobby ng isa sa mga tower na lumitaw sa mundo. Nagumpisa na naman magtaka si Huyong sa mga naririnig niya sa speaker. Si Huyong ay napansin na mayroong 14 na mga lalaki at 11 na mga babae sa lugar. Ang iba ay takot at gusto na makauwi. Ang lahat ng tao ay nagsimula na magpanik dahil sa biglaang mga kakaibang pangyayari. Kung hindi dahil sa kanyang advance na kaalaman sa parating na pangyayari. Iniisip niyang malamang katulad niya din sila na nagpapanik. Si Huyong ay kalmado lang at iniisip na makakaligtas siya sa lugar. Ang isang babae ay nagtanong kung nasaang lugar sila. Nagsalita naman ang isang bunny rabbit na tenga at sinabi na sa tower sila ng katapusan. Nagtaka naman ang babae kung sino ang nagsalita. Ito pala ay isang rabbit na parang mascot.
Ito ay naghelo sa lahat at nagpakilala bilang lower floor manager ng tower na si Komkom. Nagulat ang mga lalaki at iniisip na isa itong bata na nakakostyum. Iniisip naman ni Komkom na normal lang ang reaksyon nila. Ang isang tao ay nagsalita at may gusto itanong. Ang ating bida ay tinanong kung nasa tore sila ng katapusan ano na ang kanilang susunod na gagawin. Sinabihan niya si Hoyang ng magandang tanong. Sinabi niya na ang 22 sa players sa lugar na yon. Biglang nagpalit ang kanyang aura. At sinabi niyang maglalaro ang mga tao nang nakataya ang kanilang buhay. Nagulat ang iba pati na din si Hoyang dahil sa narinig. Sinabi ni Komkom na lahat ng tao ay napunta sa tower ng katapusan at kailangan nila magtulungan para makaabot sa tuktok ng tore. Tinanong ni Hoyang kung makakabalik ba sila kung sakaling maabot nila ang tuktok ng tore. Sinagot naman ito ni Komkom nang hindi niya alam. Sinabi ni Hoyang kung ano pa ang silbi ng pag-akyat nila sa tuktok kung hindi sila makakabalik sa dati nilang buhay. Tanging kamatayan lang ang naghihintay sa hindi aakyat sa itaas ng tore, sagot ni Komkom. Madami na din ang namatay sa tutorial, dagdag pa niya. Nabigla si Hoyang sa narinig at inisip na maraming tao ang hindi kaya tapusin ang tutorial. Siya ay gulong-gulo at naiisip ang mga hindi nakasurvive sa tutorial gaya ng mga bata at mga matanda. Si Komkom ay muling nagsalita at tinanong kung mayroon ba gustong patayin siya. Sinabi niyang kailangan niya mamatay para makauwi. Nangako din siya ng reward sa tutulong sa kanyang makauwi siya. Iniisip naman ni Hoyang na mukhang trap lang ang ginagawa ni Komkom. Iniisip ni Hoyang na mukhang hindi siya malakas, ngunit hindi maipagkakaila na isa siyang level 55. Nagpasya si Hoyang na manahimik muna at panoorin ang mga susunod na mangyayari. Ngunit mula sa kanyang guide sinabi nitong tulungan niya si Komkom para makauwi. Nang mabasa niya ito, inisip niyang ayos lang siguro atakehin si Komkom. Kahit sinabi ng guide na tulungan si Komkom, nagdadalawang isip pa din siyang gawin ito. Hanggang sa may isang tao ang nagpresenta para tulungan si Komkom, na ikinagulat ni Hoyang. Sinabi nitong kung gusto talaga mamatay ni Komkom tutulungan niya ito. Si Hoyang naman ay sinasabing naunahan na siya. Naghanda na ang lalaki para tapusin si Komkom. Umatake na ito, habang si Komkom ay kalmado lang. At bigla na lang may malaking braso ang lumapag sa mukha ng lalaki. Dahilan para sumabog ang ulo nito sa lakas ng suntok. Ang dugo ay tumalsik sa babae. Si Komkom ay biglang lumaki at sinabing aksidenteng nakapag-counter-attack siya. Ang lahat ng tao sa kwarto ay nabigla sa nangyari. Habang ang isang babae naman ay sumisigaw sa takot na nararamdaman. Si Hoyang ay nagtataka dahil namatay ang lalaki. Iniisip niya na kung nauna siyang nagboluntaryo, patay na sana siya ngayon. Si Komkom ay muling bumalik sa dati at sinabing nagkamali lang siya ng kaunti. Si Komkom ay muling nagtanong kung may iba pa bang gusto magboluntaryo. Patulong naman sa goal kong 400 likes mga idol, maraming salamat po, enjoy the video. Ang lahat ay halatang natatakot maliban kay Lee Hoyang na napakaseryoso. Iniisip niyang niloloko lang pala siya ng guide. Dahil sa kanyang pagtataka, nag-triggered ang system at binigyan siya ng bagong kapangyarihan. Nagkaroon siya ng bagong kakayahan na Sage Eye. Siya ay nagtataka kung bakit ngayon lang lumitaw ang Sage Eye na abilidad niya. Mula sa kanyang Sage Eye nakita niyang may kakaiba kay Komkom. Kaya naman napangiti na lamang siya sa natuklasan niya. Si Komkom ay gusto na daw makauwi. Kaya naman nagpresenta na si Hoyang para pauwiin na siya. Si Komkom ay nakitang level 1 lang si Hoyang. Sinabi naman ni Hoyang kung importante ba ang level niya para subukan siyang pauwiin. Nakakatakot namang sinabi ni Komkom na hindi. Nakahanda na si Hoyang para pauwiin si Komkom. Ngunit ang babaeng blonde ay sinabing delikado ang gagawin niya. Dahil baka daw matulad siya sa lalaki kanina. Pati ang ibang kasama niya sa loob ng silid ay gusto niyang pigilan sa gagawin ni Hoyang. May plano ako, wag kayong kabado, sumbat ni Hoyang. Makakakita kayo ng hindi nyo pa nakikita, dagdag pa niya. Si Komkom ay kalmado pa rin sa balak gawin ni Hoyang. Hindi na nakapagpigil si Komkom at sumugod na kay Hoyang. Sa laki ng kamao ni Komkom parang sasabog din ang pagmumukha ni Hoyang pag tumama ito. Sinabi kanina ni Komkom na silang 24 ay maglalaro nang nakataya ang buhay nila. Ngunit si Hoyang ay alam na 25 silang tao sa silid. Si Komkom ay nagawang mapawala ang ulo ni Hoyang sa isang suntok. Kaya naman nabalot ng takot ang mga kasamahan niya. Kahit wala ng ulo, si Hoyang nagawa niya paring magsalita. Nagkaroon naman ng bakas ng hiwa sa katawan ni Komkom. At biglang nabaliktad ni Hoyang ang kanilang sitwasyon. Gamit ang Sage Eye ni Hoyang nagawa niyang mahiwa sa dalawa si Komkom. Napagtanto ni Hoyang na 24 lang ang tunay na tao sa loob ng silid. Dahil ang isang lalaking namatay kanina ay hologram lang nakagagawa ni Komkom. Pinuri ni Komkom si Hoyang sa kanyang nadiskubre. Lumalabas na ang Komkom sa harap nila ay hindi totoong anyo ni Komkom at isang hologram lang. Ang hologram ni Komkom ay unti-unti nang naglaho.
Salamat kay Hoyang natapos din ang isa sa mga problema nila. Nang mawala ang hologram ni Comcom nag-iwan ito ng stat point sa isang pill. Ito ay pinagmasdan lahat ng nasa silid. Si Hoyang ay pinulot na ito. Tinanong naman siya ng isang lalaki kung paano niya nalaman na peke lang si Comcom. Sinabi ni Hoyang na nakita niyang tumagos ang tumalsik na dugo kay Chai Seol. Kaya naman naisip niyang peke lang din ang lahat ng ginagawa ni Comcom. Si Hoyang ay hindi pinaalam ang tungkol sa kanyang Sage Eye. Ang isang lalaki naman ay sinabihan si Hoyang na level 1 na hindi maganda kung gagamitin niya ang pill sa sarili niya. Sinabi ng level 4 na si Kim Seong na sinwerte lang si Hoyang. Si Kim Seong ay sinabing level 1 lang si Hoyang. Kaya naman masasayang lang ang dagdag point stats kung gagamitin niya ito sa sarili niya. Sinabi niya ding siguradong tumakbo lang si Hoyang sa buong tutorial kaya hindi ito nag-level up. Mabilis lang daw mamamatay si Hoyang sa larong ito dahil level 1 lang siya. Hindi naman makapaniwala ang ating bataan sa mga naririnig niya sa lalaking gorilla. Si Hoyang ay binasag na ito at nagkaroon ng 1 point sa stats niya. Kahit level 1 ka lang napakagahaman mo sambit ni Kim Seong. Iniisip ni Hoyang na kailangan niya makalayo sa katulad ni Kim Seong. Mula sa kawalan sinabing ibibigay na ang kanilang starting gold sa laro. Ang gold ay pwede nilang magamit sa shop ng kanilang system. Ang ibibigay na gold sa kanila ay base sa dami ng kanilang napatay na monster sa tutorial. Sa loob ng buong silid sinabing may 7,400 ang may pinakamataas na nakuha. Kaya naman ang iba ay nagulat sa laki ng nakuha ng isang player sa loob ng silid. Si Kim Seong ay may 1,300 lang, habang si Kim Junsong naman ay may 1,500. Sila rin ay parehong level 4. Ang may pinakamaraming gold na natanggap ay si Hoyang. Wala siyang balak ipagsabi ito sa lahat, dahil inisip niyang baka mainggit ang iba sa kanya at pag-initan siya. Ang gold ay pwede gamiting pambili sa shop. Pwede din itong gamitin para pataasin ang level ng skills. At huli sa lahat pwede itong gamitin para pataasin ang stats ng player. Si Hoyang ay nagpa siyang gamitin ang gold niya para pataasin ang kanyang stats. Ang stats niya ay ginawa niyang balanse sa 20 points. Siya ay may natitira pang gold. Si Gorilla ay nadidismaya sa hindi malamang dahilan. Nagpa siya si Hoyang na palitan ang kanyang kasuotan at pataasin ang kanyang swordsmanship. Si Hoyang ay gusto kausapin ng isang babae. Ito pala si Chai Seol na humihingi ng payo kay Hoyang. Tinanong naman ito ni Hoyang kung bakit siya humihingi ng payo sa tulad niyang level 1 lang. Wala daw siyang pakialam sa level ni Hoyang. Ang importante daw ay matapang si Hoyang. Si Chai Seol ay nag-focus pataasin ang kanyang sensitivity. Tinanong ni Hoyang kung ilang gold pa ang meron siya. Sumagot naman ito ng 800. Dahil sa Sage Eye ni Hoyang nalaman niyang nagsasabi ng totoo si Chai Seol. Dahil nakita niyang mababa ang stamina stats ni Seol sinabihan niya itong mag-exercise para tumaas ang kanyang stamina. Sinabi niya kay Seol na ilaan niya ang makukuhang points sa kanyang stamina. Sumagot naman si Seol na susundin niya ang sinabi ni Hoyang sa kanya. Mag-uumpisa na ang misyon sa first floor sambit ng boses sa kawalan. Inutusan silang bumuo ng grupo ng 3 sa loob ng 30 minutes. Ang mga taong hindi makakahanap ng kagrupo ay kusang mapupunta sa kulang na grupo. Inisip ni Hoyang na ang gagawing group mission ay magiging interesante. Ang mga mas mataas ang level ay nakahanap na ng matataas na level din na kasama. Si Seol ay sinabing gusto niya makagrupo si Hoyang. Tinanggap naman ito ni Hoyang. Ngunit ang mga ibang inimbita ni Hoyang ay tinanggihan siya. Dahil level 1 lang si Hoyang nahihirapan siya makahanap ng isa pang kagrupo. Habang ang mga level 4 naman ay walang hirap na nabuo agad ang grupo nila. Tapos na ang 30 minutes. Iniisip ni Hoyang kung sino kaya ang isa pa nilang makakagrupo. Sila ay nalipat na sa panibagong lugar. Sinasabi ni Gorilla na napakamalas niya dahil nakasama niya ang pinakamahina sa lahat. Kahit level 4 ang Gorilla nahirapan siya makahanap ng kakampi niya. Dahil daw siguro ito sa kanyang nakakatakot na pagmumukha sambit ni Hoyang. Kahit ganito ang kanilang lineup sinabi ni Hoyang. Dapat silang makasurvive sa round na ito. Gagawin daw lahat ni Hoyang ang kanyang makakaya para makasurvive sa krisis na kinakaharap nila. Ang grupo nila Hoyang ay pinagmamasdan ang grupo ng mga halimaw. Ang misyon nila ay ubusin ang tribo ng kobolds sa loob ng 12 na oras. Si Gorilla ay gustong tapusin mag-isa ang tribo ng halimaw. Ngunit sinabi naman ni Hoyang na isa yung team mission. Sinabi ni Kim Seon na huwag nang madaldal si Hoyang dahil sumasabit lang daw ito sa lakas na taglay niya. Si Hoyang ay hinayaan na si Gorilla sa gusto niya. Si Gorilla ay nagmamayabang dahil sobrang lakas niya daw. Oo na ikaw na malakasumbat naman ni Hoyang. Si Seol ay kinakabahan sa mga nangyayari at iniisip kung magiging ligtas ba sila sa misyon. Si Kim Seong ay nagrereklamo dahil sa sobrang daming insekto sa paligid. Mula sa itaas ng mga puno madaming iba't ibang uri ng insekto.
Sa isipan naman ni Hoyang talagang maraming insekto sa paligid dahil sila ay nasa gitna ng gubat. Napansin din ni Hoyang ang mga kakaibang kulay na mansanas sa puno. Tinanong ni Isiol kung malakas bang halimaw ang mga kobolds. Siguradong mas malakas ang mga kobolds kesa sa one-horned raccoon, sambit ni Hoyang. Kahit anong mangyari kailangan natin mag-ingat, dagdag pa niya. Masaya namang sumangayon si Isiol sa kanya. Ang mga braso ay malalaki. Ang katawan mukhang kasing tigas ng bato. Ang mga hita ay napakalaki at puro muscles. Ito ay kinagulat ni Hoyang dahil ito ay napakalaki at nakakatakot labanan. Inisip ni Hoyang na hindi magkakalayo ang lakas ng raccoon at kobolds, ngunit nagkamali siya. Kaya naman natakot siya sa kanyang nakita. Mukhang napakalakas ng kalaban nila. Kaya naman nagpa siya muna silang magplano ng mabuti bago umatake. Habang pinagmamasdan nila Hoyang ang sitwasyon, may siraulong tumalon agad para sumugod sa halimaw. Nagulat ang kobolds sa sorpresang pag-atake sa kanya. Kaya naman tumama ito sa halimaw. Kinagulat nito nila Hoyang dahil sa lakas ng impact ng atake. Pati si Kim Seong ay masaya sa kanyang ginawang pag-atake sa halimaw. Ang suntok ni Kim Seong ay mukhang hindi epektibo. Kaya naman nanatiling nakatayo at galit na galit ang kobold. Patuloy nakipaglaban si Kim Seong sa halimaw. Habang nanunood lang naman sila Hoyang sa isang gilid. Hindi inaasahan ni Hoyang na napakapadalos-dalos ni Kim Seong. Si Isiol ay pumunta sa harap at sinubukang tumulong sa laban. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Isiol binigyan niya ng strength buff si Kim Seong. Dahil tumulong si Isiol sa laban, iniisip ni Hoyang na kaya nilang dalawa talunin ang isang kobold. Napansin ni Hoyang na hindi nagtatamo ng malaking damage ang halimaw sa ginagawa ni Kim Seong. Mula sa guide, nakita ni Hoyang na tsaka lang lumalaban ang mga kobolds kapag sinugod nila ito. Sa pag-scroll down ni Hoyang, may nakita siyang ikinagulat niya. Ang kapangyarihan ni Kim Seong na Stone Fist ay ginamit niya na sa halimaw. Ngunit nakaiwas ang halimaw at tanging puno lamang ang natamaan niya. Nang matumba ang puno dahil sa suntok ni Kim Seong, meron palang isa pang kobold sa likod ng puno. Kaya naman nainis ang halimaw dahil inatake nila ito. Sila ay nagkaroon na ng dalawang kalaban na kobolds. Si Kim Seong ay nag-umpisa ng mahirapan sa kanyang kalaban. Hinahanap niya si Hoyang dahil tatawagin niya sana ito para lumaban. Ngunit nagulat siya dahil wala na si Hohang sa pwesto niya kanina. Ang halimaw naman ay nakahanda na para hatawin si Kim Seong. Habang si Isiol naman ay nilalabanan din ang isa pang halimaw. Ngunit siya ay natapilok habang siya ay umaatake. Dahilan para bumagsak siya. Si Isiol ay kinakabahan at hindi makagalaw. Nang siya ay lumingon, parating na ang halimaw para tapusin siya. Ngunit mula sa likod ng halimaw may isang itim na mansanas na hiniwa ni Hoyang. Kasabay nun nahiwa niya na din ang halimaw. Ang lekido na napunta sa sugat ng halimaw ay nagsimulang mag-react. Hanggang sa naging kulay ube na lang ito, at biglang sumabog. Si Hoyang ay nagawang talunin ang isang kobold. Napansin ito ni Kim Seong at napanganga na lang siya. Si Isiol naman ay namangha sa ginawa ni Hoyang. Si Hoyang ay may napansing kakaiba kanina, sa sobrang dami ng itim na mansanas. Nagtataka siya bakit parang hindi ito ginagalaw ng mga kobolds. Kaya naman napagtanto niyang isa itong lason. Ang guide niya ay tinuruan siyang maghanap ng lason sa kagubatan. Kaya naman umalis siya kanina para kumuha ng lason na mansanas. Si Kim Seong ay nanggagalaiti sa galit, habang ang dalawa naman ay nagkakasundo. Naiinis si Kim Seong at pinagbubulyawan na naman si Hoyang. Sinabi nitong one hit na lang ang halimaw kanina kaya naman nagawa niyang mapatay at maagaw ito sa kanya. Si Hoyang ay hindi makapaniwala dahil sobrang inggitiro ni Kim Seong. Umalis na siya habang sinasabi na siya ang pinakamalakas. Inisip naman ni Hoyang na mahihirapan siyang kontrolin si Kim Seong sa pinapakita nito. Sa Kobold Village, may isang walang utak ang sumugod dahil akala niya sobrang lakas niya. Sinabi niya pang isa siyang punching machine at walang laban sa kanya ang mga kobold. Ngunit isang hampas lang sa mukha ang inabot niya. Siya ay tiwala sa kanyang sarili na kaya niya ubusin lahat ng halimaw mag-isa. Kaya naman muli siyang sumugod ng hindi nag-iisip. Habang sa isang gilid naman si Hoyang at Isiol ay inuubos ang mga halimaw ng walang kahirap-hirap. Kaya naman gulat na gulat si Kim Seong. Feeling niya kasi siya ang bida. Nagtataka pa siya kung paano nila nagagawang makapatay ng halimaw ng sobrang dali. Habang siya ginagawang drums na lang ang pagmumukha niya, siya ay bumagsak na at walang magawa. Umiiyak na lang dahil sobrang hina niya. Nang imulat niya ang mga mata niya, nagkaroon ng hiwa ang mga kalaban, at sumabog ang pagmumukha nito. Iniisip niya kung anong nangyari sa mga halimaw. Nagulat siya noong makita niya si Hoyang pala ang nagligtas sa kanya. Sinabi ni Hoyang na siya na muna ang mamumuno sa ngayon. Si Gorilla ay biglang nagka-tears of joy at nagpasalamat kay Big Brother niya daw na Hoyang. Sila Hoyang ay nagulat sa biglaang pagbabago ni Kim Seong.
Hindi na nang tagal at natapos na din nila ang kanilang misyon. Ang grupo nila Hoyang ay nakabalik na sa lobby. Ngunit napakalungkot naman ni Kim Seong. Dahil sinabi niya pala kaninang pagsisilbihan niya si Sir Hoyang. Nagsisisi siya dahil kusa na lang ginawa yun ng sarili niya kanina. Siya ngayon ay level 8 na. Si Hoyang ay nag-level up na din sa level 2, habang si Isiol ay tumaas na din sa level 7. Gusto ni Kim Seong bawiin ang mga sinabi niya kanina kay Hoyang. Ngunit iniisip niya na isa siyang lalaki na may isang salita. Kaya naman paninindigan niya daw ang sinabi niya. Napansin siya ni Hoyang at iniisip na baka natatay si Kim Seong. Napansin ni Isiol na wala pang tao sa paligid. Hinala naman ni Hoyang malamang nauna sila dahil swerte nilang nahanap ang kahinaan ng kobold. Si Kim Seong ay hindi makapaniwalang sila ang nauna sa lahat ng grupo. Hindi yun swerte, magaling ka lang talaga, sambit naman ni Isiol. Nagpasalamat naman si Hoyang at sinabing dahil din yun sa pagtutulungan nila kaya sila ang nauna. Pakiramdam ni Hoyang napakadaya niya dahil meron siyang cheat na nagtuturo sa kanya ng gagawin. Ang iba't ibang grupo ay nag-umpisa na ding dumating. Natuwa naman sila Hoyang dahil ligtas na nakabalik ang mga ibang grupo. Iniisip ni Hoyang malamang nahanap din nila ang kahinaan ng mga kobolds. Kasabay nun naisip niya din kung makakabalik ba lahat ng ibang grupo ng ligtas. May isang grupo na naman ang dumating ngunit sila ay dadalawa lamang. Pagod na pagod ang dalawa at halos hindi na daw makabalik. Tinanong ni Isiol kung nasaan ang pangatlo nilang kagrupo. Malungkot naman kwento ng babae kung anong nangyari sa isa pa nilang kasamahan. Mula sa speaker sinabing tapos na ang misyon nilang lahat. Nagulat sila at sinabi ni Isiol na hindi pa nakakabalik ang lahat. Sinabi ng speaker na may 6 na grupo ang nakabalik ng ligtas. At may 8 players ang nabawian ng buhay. Ang balitang ito ay kinagulat ni Hoyang. Inasahan niya nang hindi makakabalik lahat ng buhay. Ngunit hindi niya inaasahang sobrang dami agad ang mawawala sa kanila. Iniisip niya din kung gaano nakarami ang namamatay na tao sa buong mundo simula noong mag-umpisa ang kakaibang pangyayari na ito. Ang mga player na bumalik ng buhay ay sinabing makakatanggap ng 1,000 gold. Para sa unang grupo naman na unang natapos ay may karagdagang 1,000 gold na ibibigay. Kaya naman tuwang-tuwa na naman si Gorilla. Si Hoyang ay may 5,000 gold na. Inisip niyang kailangan niya pang galingan sa mga susunod na rounds upang makaipon pa ng gold, dahil iniisip niyang malaking bagay ang magkaroon ng maraming gold dito sa palarong ito. Sa isang gilid may nagtatanong kung kaninong grupo ang nauna. Si Hoyang ay naisip ng ipaalam sa lahat na sila ang nauna. Dahil alam na din naman ng second place na sila ang nauna. Magsasalita na siya nang biglang may sumingit. Si Kim Seong ay umabante at sinabing mahihina ang ibang grupo. Sinabi niyang nauna sila dahil yun sa malakas niya. Kinagulat ito ng ibang grupo at hindi makapaniwala. Dahil mukhang hindi sila naniniwala. Tinakot ni Kim Seong ang mga ito at tinanong na bakit parang hindi sila naniniwala. Natuwa si Hoyang sa ginawa ni Kim Seong. Dahil hindi niya na daw kailangan pang mag-stand out pa. Ngunit sa hindi inaasahan ang mga mata nila kay Hoyang ay hindi nakaligtas. Pabuhat lang daw si Hoyang at swerte sa kasama. Nainggit na ang ibang grupo sa kanya dahil level 2 lang siya at nakatanggap ng 2,000 gold nang wala daw ginagawa. Ang buong akala ni Hoyang ligtas na siya, ngunit hindi pa pala. Si Isiol ay binalak sabihin sa kanila ang totoong nangyari. Ngunit pinigilan ito ni Hoyang dahil hindi lang din naman daw sila makikinig. Si Hoyang ay nagpa siyang ipapakita niya ang tunay niyang lakas pag nagkaroon ng pagkakataon. Si Kim Junseong ay sumingit sa usapan at sinabing huwag na sila magkagulo at magpukus na lang kung paano sila makakaligtas. Si Kim Seong ay isang level 8 na archer at isa sa pinakamataas na level sa region. Si Seo Junho naman sinabing kailangan nilang magpakatatag at makasurvive para sa mga kasamahan nilang na maalam na. Siya ay combat swordsman. Isa din siya sa may pinakamataas na level sa region. Ang lahat ay naging masigla dahil sa mga sinabi ng dalawa. Ang blue na apoy sa kwarto ay biglang naging pula. Sa buong kwarto maririnig ang salitang warning ng paulit-ulit. Ang mga tao sa paligid ni Hoyang ay nagkakagulo na. Si Hoyang ay medyo nagugulat din sa mga nangyayari. Sinabi ng system na masyadong mababa ang kanilang naging survival rate sa first mission, kaya naman magkakaroon sila ng penalty mission. Tinawag ito ng system na isang death mission. Kaya naman nagulat ang lahat. Sinabi ng system na kailangan nila bumoto. At ang may pinakamaraming boto ay siyang pupunta sa death mission. Ang system ay binigyan sila ng 5 minuto para iboto ang player na sa tingin nilang nararapat sa misyon. Kung hindi sila boboto, automatic na maboboto nila ang sarili nila. Nag-umpisa na ang oras nila. Ang isa't isa ay kinakabahan dahil iniisip nilang baka iboto sila ng ibang tao sa loob ng silid.
Biglang nagsalita si Isiol at sinabing eboto nila ang sarili nila upang magkaroon ng pare-parehong boto. Umaasa si Isiol na matatakasan nila ang penalty mission sa ganong paraan. Ang isang lalaki naman ay sinabing paano kung lahat sila mamatay sa gagawin. Paubos na ang oras nila at hindi pa rin nila alam kung sino ang iboboto. Hanggang sa may isang babae na lang ang may tinuturo sa kung saan. Ang tinuturo niya pala ay si Hoyang. Si Seo Junho ay agad siyang binoto nang mapansin nila si Hoyang. Nag-alala naman si Isiol para kay Hoyang. Si Seo Junho ay nagulat dahil akala niya hindi nila malalaman kung magboboto sila ng isang tao. Humingi ng tawad si Seo Junho dahil binoto niya si Hoyang. Ngunit ang ibang tao sa silid ay sinasabi kailangan nilang iboto si Hoyang. Si Hoyang ay inaasahan na daw ito kaya naman napangiti na lang siya. Si Isiol ay pinipilit pa din na subukan nilang ipantay ng tag-iisa ang boto nila. Iboboto ni Hoyang si Seo Junho at ang iba ay iboboto nila ang sarili nila. Ngunit ang iba ay hindi nagtitiwalang gagana ang stratehiya na yon. Si Hoyang ay wala nang magawa at sinabing niyang sira na ang tiwala sa buong grupo nila. Ilang segundo na lang ang natitira kaya naman nag-umpisa na ang iba na iboto si Hoyang. Si Hoyang ay iniisip na siguradong may rason silang lahat kung bakit nila siya binoto. At ang rason na yun ay dahil sa baba ng level niya. Si Isiol ay sinabing mga walang awa sila dahil sa ginawa nila kay Hoyang. Ang babaeng ito ay sinabing mamamatay lang din si Hoyang pagtagal kaya naman tama lang daw na siya ang gawin sakripisyo. Isang segundo na lang. Ngunit si Kim Seong ay masayang ibinoto si Hoyang. May 10 player ang bumoto kay Hoyang. Kaya naman sigurado na ang kanyang pagpunta sa death mission. Ang mga kasamahan niya ay pinipilit siya na pumasok na. Naiiyak na si Isiol dahil akala nila sigurado na ang kamatayan ng taong papasok sa death mission. Pati ang gorilla na ito ay tuwang-tuwa dahil mawawala na daw ang problema niya. Si Hoyang ay naglakad na patungo sa portal. Ang mga kasamahan niya naman ay umiwas na ng tingin sa kanya. Dahil sila ay nahihiya din sa kanilang ginawa sa kanya. Handa na pumasok si Hoyang sa portal at inisip niyang hindi siya mamamatay sa misyon na ito. Ang guide pala ni Hoyang ay nirekomendang pumasok siya sa portal. Dahil meron daw siyang mataas na tsansang makakaligtas sa death mission. Nakapasok na si Hoyang at masaya daw siyang kukunin ang lahat ng reward sa misyon na ito. Sa loob ng silid, ang ibang player ay naghihintay kung matatapos ba ni Hoyang ang misyon o hindi. Si Isiol ay napakalungkot dahil sa nangyari kay Hoyang. Si Kim Junsong naman ay lumapit sa kanila at pinalakas ang kanilang loob. Alam niya daw maikli lang pinagsamahan nila kay Hoyang ngunit kailangan daw nila lakasan ang loob nila. Hindi naman daw malungkot si Kim Seong dahil normal lang daw ang nangyari. Tinanong ni Junsong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Kim Seong na pabigat lang daw si Hoyang. Ang buong ginawa lang daw ni Hoyang ay magpabuhat sa kanya sa buong first mission nila. Si Isiol naman ay sinabing dahil daw sa kakayahan ni Hoyang kaya sila nakaabot sa kinalalagyan nila ngayon. Isa lang daw mang-aagaw ng mapapatay si Hoyang at wala na daw itong kaya na ibang gawin sumbat ni Kim Seong. Pinaalala ni Isiol na niligtas niya ang buhay ni Kim Seong. Kaya naman biglang natameme ang gorilla. Naalala ni Kim Seong ang mga paggalaw ni Hoyang sa laban. At naisip niya na hindi daw ito tumutugma sa level niya. Si Junsong ay nagsalita at sinabing sana maging ligtas daw makabalik si Hoyang. Naalala ni Isiol ang sinabi ni Hoyang kanina. Ipapakita niya daw sa lahat ang tunay niyang lakas. Kaya naman napaiyak si Isiol sa naalala niya. Naniniwala daw siyang makakabalik si Hoyang ng ligtas. Si Junsong ay sinabing naniniwala din daw siyang makakabalik si Hoyang ng buhay. Si Hoyang ay nakarating na sa loob ng death mission. Naalala niyang yun ay isang village ng kobolds. Si Hoyang ay masaya dahil nakapasok siya sa death mission. Iniisip niya pa kaninang sabihin sa mga kasamahan niyang magbo-volunteer siya. Ngunit buti na lang daw nagkusa ang mga kasamahan niyang iboto siya. Si Hoyang ay naiinis ng kaunti kay Kim Seong dahil sa ginawang pag-traitor nito sa kanya. Habang nagmo-moment si Hoyang dumating na ang mga kobolds na kinaroroonan niya. Ang mga ito ay mukhang mas malakas kesa sa mga kobolds na nakalaban nila kanina. Nagulat si Hoyang dahil may napakalaking kobold sa likod ng mga kobolds. Nag-umpisa na ang death mission. Kailangan niya mapatay ang leader ng mga kobolds at mga tauhan nito. Ang level 12 na kobold na ito ay inutusan ng sumugod ang kanyang mga alagad. Mula sa kanyang guide ang kahinaan ng boss ng kobold ay lason din katulad ng mga normal na kobolds. Si Hoyang ay ginamit ang lason na katas ng mansanas upang ilagay ito sa kanyang espada. Iniisip niya ring mukhang napakahirap talunin ng kobold leader. Ang mga normal na kobolds ay malapit na kay Hoyang. Sumugod na ito at nakaiwas naman si Hoyang sa unang atake. Gamit ang level 2 swordsmanship niya nagawa niyang makatalo ng 4 na normal kobolds sa isang iglap. Sinabi niyang level 2 lang siya. Ngunit sobrang daming beses niya na daw nag-leveled up.
Ang mga normal na kobolds ay nagawa niyang talunin ng hindi pinagpawisan. Ang kailangan niya na lang daw talunin ay ang leader ng mga kobolds. Tignan natin kung gaano nga ba kalakas ang boss dito sa Death Mission sambit ni Hoyang. Sumugod ng napakabilis si Hoyang, ngunit nasangga ito ng boss. Ang dalawa ay nagtatagisan kung sino nga ba ang mas malakas. Si Hoyang ay nararamdamang pantay lang sila sa physical na lakas. Sinabihan niya din itong matalino ito, dahil sa pag-atras ng boss. Pakiramdam daw ni Hoyang na sinusukat ang lakas niya. Nagulat si Hoyang dahil biglang paalis na ang boss. Ang leader ng kobold ay nangaripas na sa takbo. Ngunit hindi ito pinatakas ni Hoyang at sinundan agad ito. Nadismaya si Hoyang dahil puro lang daw pala takbo ang gagawin ng boss sa isang death mission. Si Hoyang ay sinabing ganito lang ba talaga kadali ito. Muli niyang hiniwa ang boss ng kobolds. Ngunit biglang hindi gumana ang kanyang espada. Tumingin sa itaas ang boss at umalulong ito. Pati si Hoyang napatingin din sa itaas. Ang buwan ay lumitaw na sa makapal na mga ulap. Kaya naman ang boss ng kobolds ay nakaramdam ng kakaibang lakas. Nagkaroon din siya ng lakas para mahiwa si Hoyang. Dahil wala na tayong magagawa sa taong na maalam na. Hayaan niyo akong pamunuan kayo para makasurvive tayong lahat sa krisis na ito sambit ni Kim Seong. Si Isiol ay nagdadasal lang at walang pakialam sa sinasabi ni Gorilla. Habang si Junsong naman ay nag-iisip ng mga plano sa isipan niya. Sigurado namang patay na siya, kaya naman ano pang dinadasal mo, sabi ni Kim Seong. Pinagdadasal niya na siguro ang kaluluwa niya dagdag pa niya. Nainis na si Isiol kay Kim Seong kaya naman sinigawan niya na ito. At sinabing magkaroon naman siya ng kahit kaunting konsensya. Anong sasabihin mo kapag bumalik na si Hoyang sambit ni Isiol? Buti kung makabalik pa ng buhay ang taong yon, sumbat ni Kim Seong. Ang dalawa ay patuloy na nagtatalo hanggang sa lumitaw na muli ang portal. Habang umiiyak si Isiol napansin ng kasamahan nilang nagbukas na muli ang portal. Sila ay gulat na gulat dahil muling nakabalik si Hoyang mula sa death mission. Nabigla si Junseong sa nangyari. Si Seo Junho naman ay nagalak na muling makabalik si Hoyang. Si Hoyang ay may napakalaking hiwa sa dibdib. Ngunit nang makalagpas siya sa portal nagsimula itong gumaling ng kusa. Si Hoyang ay masayang sinalubong ang mga kasamahan niya at sinabing siya ay nakabalik na. Ang guide ay pinaalalahanan siyang mag-ingat dahil lumalakas daw ito kapag naging pula ang mga mata nito. Lumipat ang eksena kanina. Pumula ang mata ng halimaw. Nabigla dito si Hoyang kaya naman nagawa siyang mahiwa ng boss. Napaatras si Hoyang hanggang umabot na siya sa puno. Siya ay napaupo dito. May 32% na lang ang buhay niya. Iniisip niya din kailangan niya agad mapatigil ang pagdurugo ng kanyang sugat. Pasugod na ang boss sa kanya at iniisip niyang tag-isang one-hit combo na lang silang dalawa. Nagpakita ng nakakatakot na aura ang boss. Habang si Hoyang naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Umatake na ang boss. Sa lakas ng pag-atake niya nabutas ang puno. Nakaiwas si Hoyang ngunit naisip niya paano kung katawan niya ang punong yun. Si Hoyang ay biglang may naalala. Ang espada daw ay hindi kaya makahiwa ng pader. Ngunit ang maliit na pako daw ay kaya tumagos sa pader. Si Hoyang ay iniisip noon na ang espada ay para lamang sa paghiwa. Ngunit ngayon gusto niyang subukan itong parang pako. Gaya ng ginawa ng halimaw. Balak gamitin ni Hoyang ang momentum ng bilis ng boss. Si Hoyang ay naghanda na para subukan ang plano niya. Habang ang halimaw naman ay bumuelo na at tumalon ng mataas. Ito ay nasa ere na at mabilis nakarating kay Hoyang. Ngunit mula sa kawalan may naipong enerhiya. Biglang nabutas ang katawan ng halimaw. Dahil pala ito sa kagagawan ni Hoyang na teknik. Masaya siya dahil gumana ang kanyang plano. Ang stabbing ay nadagdag sa skills ni Hoyang. Dineklara na din ng sistem na panalo na si Hoyang. Balik sa kasalukuyan. Nagulat si Hoyang dahil pasugod na ang napakasayang si Isiol sa kanya para yakapin siya. Ngunit bago pa siya makalapit may bumunggo sa kanya at tumilapon sa malayo. Nagulat si Isiol kung anong nangyari. Ito pala ay si Kim Seong na sipsip. Siya ay napipilitang sabihin na nagagalak daw siyang makita ulit si Hoyang na ligtas. Si Kim Seong ay sinabing inaasahan niya nang babalik ng ligtas si Hoyang. Ang big brother na Hoyang niya daw ang pinakamalakas sa buong universe. Sa isipan naman ni Hoyang gusto niya na bugbugin ang napakasipsip na si Kim Seong. Ang ibang mga tao sa loob ng silid ay lumapit kay Hoyang at tinanong kung talaga nga bang nagawa niyang tapusin ang death mission. Ang lalaking ito ay sinabing masaya siyang nakabalik si Hoyang. Ngunit kung natapos nga daw talaga ni Hoyang ang misyon, dapat daw marami siyang nakuhang experience points. Nagtataka ang mga kasamahan ni Hoyang kung bakit hindi siya nag-level up sa misyon na natapos niya. Ang lahat ay nagtataka sa kakayahan ni Hoyang. Iniisip nila na baka isang trick lang ang death mission at hindi naman talaga totoo ito.
Si Hoyang ay naiinis dahil kahit anong galing niya hindi ito maramdaman ng mga kasamahan niya dahil level 2 lang siya. Ito ay perfect grade ni Hoyang noong nag-aaral pa siya. Ngunit ang mga kamag-aral niya ay hindi naniniwala na totoong score niya yon. Kaya naman malungkot ang batang Hoyang noong nakaraan niya. Dahil ang mga kaklase niya ay laging sinasabi na nandadaya siya sa exams. Balik sa kasalukuyan, naririnig niyang nandaya din daw siya sa misyon. Sinasabi pa ng iba na nagtago lang siya kung saan at hinintay lumabas ang portal. Dahil sa level niya daw wala daw siyang kayang gawin. Naiintindihan niya naman daw kung bakit nagtataka sila sa kakayahan niya. Ngunit talagang hindi matiis ni Hoyang na masaktan siya sa mga naririnig niya. Sa ngayon ang gusto lang daw gawin ni Hoyang ay, biglang sumingit si Isiol kaya hindi natuloy ang sinasabi ni Hoyang. Sinabi ni Isiol na wag silang magsalita ng masasakit na salita agad-agad. Nakaligtas na si Hoyang sa death mission, ano pa bang kailangan niyang patunayan sa inyo, sambit ni Isiol. Wala kayong kaalam-alam kung anong kaya niyang gawin, dagdag pa niya. Namamangha naman si Hoyang sa pinapakitang pagtatanggol ni Isiol sa kanya. Si Kim Seyong ay sinabing walang silbi ang mga kasamahan nila. Ang kakapal ng mukha niyo, dapat ngayon nagsiselebrate kayo ng pagbabalik ng Big Brother kong si Hoyang, sambit ni Kim Seyong. Nag-flex si Gorilla ng muscles niya at tinanong kung nababaliw na ba sila. Mas mukha kang baliw, sabi naman sa isip ni Hoyang. Sa nakikita ni Hoyang na ginagawa nila Isiol at Kim Seyong, pakiramdam niya na napakakalmado ng paligid. Si Hoyang ay sinabing kahit gaano kasama ang pinapakita ng kanyang mga kasamahan, kailangan niya daw mailigtas ang lahat gamit ang kanyang buong makakaya. Si Hoyang ay tinawag ang atensyon ng lahat dahil may sasabihin daw itong importante. Si Hoyang ay nagpakita ng rare na sandata na ikinamangha ng lahat. Ang ibang kasamahan niya ay sinabing isang madayang kagamitan ang meron si Hoyang. Ang isa naman ay sinabing wala man lang sa listahan ang kanyang sandata. Napakagaling mo talaga dahil nakasurvive ka. Tama nga ang sinabi ni Isiol, sambit ni Junsong. Swerte lang ako, sumbat naman ni Hoyang. Sinabi ni Junsong na mas maganda nga ang magkaroon ng magandang item kesa naman mag-leveled up. Makakatulong daw ang nakuha ni Hoyang para sa kanilang kaligtasan. Kaligtasan ba kamo? Mukhang nakakalimutan nyo na. Kayo ang nagtulak sa akin para ipadala ako sa isang napaka-delikadong misyon, sambit ni Hoyang. Sa sinabi ni Hoyang natulala na lang ang mga kasamahan niya. Sa sinabi ni Hoyang hindi makatingin ng diretso ang mga kasamahan niya sa kanya. Si Seo Junho ay naiiyak na naman. Sinabi niyang tama si Hoyang sa sinabi niya. Sinabi niyang napaka makasarili niya at sarili niya lang ang iniisip niya. Si Seo Junho ay humingi ng tawad para sa lahat ng kanilang ginawa. Binoto daw nila si Hoyang porket mababa ang level niya. Kaya naman humihingi ng kapatawaran si Seo Junho kay Hoyang. Siya ay umiiyak at sinabing masaya siyang nakabalik si Hoyang. Wala naman masabi si Hoyang sa mga sinabi ni Junho. Hindi mo na kailangan umabot sa ganyan, sabi ng babae kay Seo Junho. Kahit anong gawin natin kanina, kailangan naman talagang may ipadala sa death mission. Swerte na lang siya dahil nakakuha pa siya ng rare item, sambit ng babae. Ang kapal ng mukha mo, sabi ni Seo Junho. Wala ka bang kahit konting konsensya, sambit ni Junho sa babae. Ang kapal mo din naman, ikaw lang din naman ang unang bumoto sa kanya, sabi ng babae. Kaya naman napaisip na lang si Seo Junho. Si Hoyang ay sinabihan sila na huwag na sila magtalo. Hindi nyo ba napapansin pinagtatalo-talo tayo ng tore na ito, sumbat ni Hoyang. Ang tore na ito ay tinatanggal ang tiwala natin sa isa't isa. Para tayo mismo ang mag-away-away, sambit ni Hoyang. Malamang ang nilalang na nanunood sa atin ngayon nagsasayang makita tayong watak-watak, dagdag pa niya. Ang mga kasamahan ni Hoyang ay natahimik at patuloy na nakikinig ng mabuti kay Hoyang. Ang pagbabalik ko mula sa death mission ay senyales na kaya natin isahan ang intensyon ng tore na maubos tayo, dagdag pa niya. Kung ganon, may plano ka na ba sa hinaharap, tanong ni Junsong. Maghahanap ako ng paraan upang makaligtas tayong lahat, sambit ni Hoyang. Ang mga kasamahan niya ay nakikinig ng mabuti sa kanya. Sinabi ni Hoyang na balang araw mararating nila ang tuktok sa pamamagitan ng pagtutulungan nila. At balang araw makakabalik din ulit sila sa dati nilang pamumuhay. Ang mga player ay nagkaroon ng bagong pag-asa mula sa mga salitang binitawan ni Hoyang. Para magawa yon, kailangan natin magtulungan hanggang dulo, sambit ni Isiol. Dahil sa mga salita ni Hoyang, naging inspirasyon ni Junho si Hoyang at sinabing hindi dapat tayo nang huhusga ng tao base sa kanyang level. Mula sa kawalan biglang lumitaw si Komkom. Napakamalas nyo, dahil ang susunod na misyon ay magiging isang survival game, sambit ni Komkom. Nagtataka sila kung paano biglang nakabalik si Komkom. Si Hoyang ay tinanong si Komkom kung anong ibig niyang sabihin. Sinabi ni Komkom na magiging isang battle royale ang kanilang susunod na misyon. Nagulat ang lahat at kinilabutan sa kanilang narinig. Level 2 pa lang ang misyon, kaya naman siguradong hindi kayo mahihirapan, sambit ni Komkom.
Nag-umpisang ipaliwanag ni Komkom ang kanilang misyon. Sinabi niyang magkakaroon ng 16 na doppelganger sa battlefield na kalalagyan nilang lahat. Ang kanilang misyon ay hanapin kung sino ang mga doppelganger sa grupo. Ang mga doppelganger nila ay mayroong parehong stats at parehong pag-iisip at alala. Ang sino mang player ang makapatay sa doppelganger ay walang reward na matatanggap. Ngunit para sa mga player na makakapatay ng kapwa nila player, makakatanggap sila ng karagdagang gold at stats. Ang misyon na ito ay pagkakataon nyo para lumakas sambit ni Komkom. Sa madaling salita, gusto mo lang kami magpatayan sambit ng mga tao sa Jedli. Ang huli na dapat nyong tandaan, kada 30 minutes kailangan nyo makapatay ng doppelganger o kaya naman player. Si Komkom ay nawala na at biglang may lumilitaw na portal sa gitna ng silid. Ang mga player ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Mula sa portal naman ay may lumalabas na napakalaking kamay. Ang level ng napakalaking halimaw ay hindi malaman nila Hoyang. Kaya naman sila Hoyang ay gulat na gulat at hindi malaman kung ano ang gagawin. Kailangan ba talaga namin labanan ito, sambit ni Hoyang na kinakabahan. Sa kinatatayuan nila Hoyang ay biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Napuno ng makapal ng usok sa paligid dahil sa ginawang pag-atake ng malaking halimaw. Nang mawala ang usok, makikita sa sahig ang napakalaking bakas ng kamao ng halimaw. Nakaiwas sila Hoyang sa unang pag-atake. Ngunit ang halimaw ay kumilos na naman para muling umatake. Ang ibang player ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Inaakala nila na isang hologram na naman ito na gawa ni Komkom. Ang isang babae ay sumisigaw at humihingi ng tulong. Si Hoyang ay napansin na nagpapanik na ang lahat kaya naman hindi sila makatakbo ng maayos. Galit na sumugod ang malaking halimaw. Ang target ng atake niya ay ang kawawang player na ito. Lumapag na ang suntok ng halimaw, ngunit nagawa namang iligtas ni Hoyang ang kawawang player. Nagpasalamat ang niligtas niya. Sinabi naman ni Hoyang na hindi pa nagsisimula ang second round, pero bakit may sobrang laking halimaw na sa silid? Si Komkom ay biglang lumitaw na naman at nagkukunwaring kasali sa laro. Si Hoyang ay naalala ang sinabi ni Komkom na dapat makapatay sila kada 30 minutes. Kapag hindi nila nagawa ito, haharapin nila ang malaking problema. Iniisip ni Hoyang na kailangan may mamatay para matigil ang malaking halimaw. Ang halimaw ay patuloy lang sa kanyang pag-atake sa mga player. Si Junseong ay nag-umpisa ng umatake gamit ang kanyang pana, si Kim Seong naman ay ginamit ang kanyang lakas para bumato ng bato. Ngunit ang mga atake nila ay hindi man lang naapektuhan ang halimaw. Si Hoyang ay napagtantong totoo talaga ang halimaw sa harap nila at hindi isang hologram. Ang mga may injury na kasamahan nila ay hinil ni Iseol. Ngunit hindi sapat ang kanyang mana points para makatagal. Napansin ni Hoyang na wala pa namang namamatay sa kanila. Ngunit hindi magtatagal kapag nagpatuloy pa ang halimaw, siguradong mauubos sila. Ang dambuhalang kamao ng halimaw ay pasugod na sa kinaroroonan ni Hoyang. Inutusan ni Hoyang ang mga kasamahan niyang umatras. Iniisip niya na kailangan niya agad mapatay ang halimaw. Kung hindi niya daw mapapatay ang halimaw, maaubos ang mga kasama niya, sambit ni Hoyang. Gamit ang rare item na espada niya at teknik ng stabbing, pipigilan niya daw ang halimaw. Si Hoyang ay binuhos na ang lahat ng lakas niya para sa kanyang gagawing pag-atake. Napakalaking halimaw laban kay Hoyang. Habang nag-iipon ng enerhiya si Hoyang sa pag-atake, siya ay sumisigaw na parang wala ng bukas. Pinakawalan niya na ang atake. At nagkaroon ito ng napakalakas na impact sa halimaw. Ang dambuhalang kamao ng halimaw ay biglang nabura parang bula. Ang lahat ng player sa loob ng silid ay nagawang mapabilib ni Hoyang. Pati sarili niya nagulat sa kanyang nagawa. Mula sa mga takot na mukha nila, naging masaya sila dahil nawala na sa landas nila ang halimaw. Ang mga kasamahan ni Hoyang ay nag-umpisa ng igalang siya at ipagsigawan ang pangalan niya. Ang ataking ginawa ni Hoyang ay napakalakas. Kaya naman tinignan ni Hoyang ang kanyang status sa kanyang screen. Dahil naabot ni Hoyang ang kanyang limitasyon. Si Hoyang ay biglang nanghihina. At hindi nagtagal bumagsak na din siya sa sahig. Dahil ramdam niya nang mawawalan siya ng malay. Ang last words niya ay delikado na daw siya. Naimulat na ni Hoyang ang kanyang mga mata. Matapos ang 3 minuto, napahinga, naging masigla na naman si Hoyang. Sa kanyang paggising nagulat siya. Dahil napakaraming tao sa paligid niya. Si Junho ay naiiyak dahil sa sobrang lakas na itinatago ni Hoyang. Masakit ang ulo ni Hoyang at hindi maalala ang nangyari kanina. Si Komkom ay muling lumitaw. Sinabi niya na ang lumitaw na halimaw kanina ay pampa-warm up pa lang daw. Galit naman si Hoyang dahil sobrang lakas daw nung halimaw na yon. Si Komkom ay napansin na napakapala kaibigan nila sa isa't isa. Sinabi niya na sa loob ng 30 minutes kapag umpisa ng round, dapat may namatay na sa kanila.
Kung hindi may lilitaw na naman daw na malaking problema sa kanila. Kaya naman naging problemado na naman ang grupo. Pwedeng ang katabi nyo mismo ang pumatay sa inyo, dagdag pa niya. Ang mga kabado ay mas lalo pang kinabahan. Nagpaalam na si Komkom dahil tapos niya na daw sabihin ang mga kailangan nila marinig. Ang mga magkakagrupo naman ay natahimik sa sinabi ni Komkom. Ang magkakagrupo ay nagpapanik na habang nag-iisip ng kanilang gagawin. Si Hoyang ay nagsalita at kinuha ang atensyon ng lahat. Sinabi niya na may plano na siya. Nagtataka sila kung anong plano meron si Hoyang. Tumayo na si Hoyang at sinabi niyang siya lang ang kikilos sa buong misyon. Nagulat at nagtataka naman ang lahat kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Hoyang na walang ibang gagawin ang mga kasamahan niya kung hindi pumunta lamang sa pinakamataas na lugar. Kung ang impostor niya daw ay umakyat din sa itaas, patayin nila agad ito. Dahil hindi daw siya yon. Yun na ba lahat ng plano mo, sambit ni An Sechang na may isang soldier class? Magaling ka para sa isang may mababang level. Ngunit bakit naman namin kailangan sundin ang plano mo, dagdag pa niya. Natatandaan niyo ba ang sinabi ni Komkom kanina, sumbat ni Hoyang? Ang instruction na binigay sa kanila ay patayin ang mga impostor, sabi ni Hoyang. Ngunit kasabay nun gusto din ng Tore na tapusin nila ang isa't isa. Ayaw na ni Hoyang mapaglaruan ng Tore. Ang plano niya daw ang pinaka-the best na paraan, dagdag pa niya. Paano mo nasabing the best ang plano mo, sambit ng babae? Si Junsong ay nagtaas ng kamay at sinabing sumasangayon siya sa plano ni Hoyang. Tinanong ni Junsong kung gagawin ni Hoyang ang role niya sa plano. May paraan daw ba siyang matukoy kung sino ang impostor? Siyempre naman may paraan ako para malaman kung sino ang mga impostor, sagot ni Hoyang. Ang misyon ay nag-umpisa na. At nalipat na din sila sa lugar ng battlefield. May 16 na player at 16 na impostor ang nagkalat sa lugar. Sa gitna ng gubat ay may naglalakad. Ito pala ay si Kim Seong na nagrereklamo sa naging plano ni Hoyang kanina. May napansin siyang parating. Kaya naman nagtago agad siya sa likod ng puno. At sinabing si Hoyang ang kanyang nakita. Napakalaki mong tao, Kim Seong, wag ka na mag-abala, magtago dyan sa likod ng puno, sambit ni Hoyang. Lumabas na si Kim Seong at sinabing, ikaw pala yan, Big Brother Hoyang. Si Hoyang ay biglang hiniwa si Kim Seong sa dalawa. Sa talas ng espada ni Hoyang baliwala niya lang hinati si Kim Seong. Ang mapulang dugo ay tumalsik kay Hoyang dahil sa walang awa niyang pagpatay kay Kim Seong.